Duterte lang malakas. BP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally ng INC kung saan ito gaganapin sa Lunita Grandstand. 'Di ba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Lunita Grandstand against injustice. So, hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga pinklawan at dilawan. Tignan mo ang caption, against injustice, yung pangbabastos at ang pangbababoy ng pamahalaang ito sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino. Inuulit ko, ito po ay laban sa gobyerno, sa kanilang pagiging ganid sa kapangyarihan na wala na sa tamang katinuan. Kaya magsama-sama tayo kasama ang INC, iba't ibang evangelical group at ang hakbang ng maisog. Kaya inaanyayahan ko kayo na ilagay nyo na po sa inyong kalendaryo para sa unang taon, January 13, 2025, magsama-sama tayo sa Lunita Grandstand para ipakita natin ang puwersa ng mga Pilipino na tumututol sa pamamalakad ni Martin Romualdez at ni BBM Bangag. Kaya maraming salamat sa suporta at pagpapakita ng tapang ng INC para lumaban sa pagiging injustice ng gobyernong ito sa mga Pilipino. Ito po si Waray Laban. Kung bago ka lang sa aking TikTok, Facebook, and YouTube, follow for more. Alam mo, Waray Laban, huwag kang delusional, huwag kang nangangarap ng gising, no? Yung sinasabi po kasi ni Waray Laban, mga kababayan, isa pong kalokohan yan or isang kasinungalingan. Dahil ang sinasabi po niya ay rally daw po for injustice yung gagawin ng INC. Yan po ay mali, hindi po totoo yan. Panoorin niyo po itong video na ito. Mismo pong mga taga-INC po ang naglinaw, ang kanila pong gagawing rally ay rally for peace, mga kababayan. Para po sa kapayapaan, hindi po sa injustice, no? Kasi kung yan ay sasabihin ng INC na rally for injustice, yung gagawin nila, kahit ako, i-call out ko po ang INC. Dahil wala naman pong nangyayaring injustice ngayon. Tsaka kung yan ay rally for injustice, bakit hindi sila nag-rally noon? Noong panahon ng Duterte administration na marami pong nabiktima ng EGK. Yun po ang injustice. Yun po ba, meron po bang mga tao na nananawagan dahil nabiktima sila ng EGK sa panahon ngayon? Panahon po ng Pangulong Bongbong Marcos? Grabe naman tong mga DDS na ito kung magbaliktad ng mga pangyayari at ng mga bagay-bagay. So, again, lilinawin natin, hindi po yan rally for injustice. Yan po ay rally for peace. Mismong mga taga-INC na po nagsabi. Para po sa kapayapaan. Nilinaw nila yan dahil nga po may nagkakalat ng mga maling impormasyon. Ano po? Pangalawa, sabi po ni Waray Laban, yung pong rally daw po na gagawin ay para labanan yung sa pagkakaunawa ko, pambababoy at pambabastos daw po sa saligang batas at sa mamamayang Pilipino ng kasalukuyang administrasyon. Waray Laban, magpakita ka nga ng mga polisiya or desisyon ng kasalukuyang administrasyon na unconstitutional, kaya mo nasabi na may pambababoy or pambabastos sa saligang batas? Nung nakarang administrasyon, mga kababayan, marami pong unconstitutional decision, especially po sa West Philippine Sea, unconstitutional policy. Yun na nga lamang pong mga EGK na yun. Wala namang pong batas na nagsasabi na kapag suspected or inaakusahan pa lang, no, na binigay pa lang sa intel na ito ay di umano'y involved sa droga, wala namang pong batas na palabanin mo, i-encourage mo lumaban para patumba. Wala pong ganun. Pero sa Quadcom hearing, narinig po natin mismo ang dating Pangulo. Ang advice daw niya sa mga pulis ay i-encourage lumaban. Kaya maraming pulis ang gumamit ng salitang nanlaban.
So, pinapalabas nito na may pambababoy at pambabasto sa saligang batas sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Yan po ay isang malaking kahangalan. Wala po akong nakitang unconstitutional decision or policy. Kung meron, bakit hindi kayo mag-file ng petition sa Supreme Court? And then, intayin natin yung desisyon ng Supreme Court kapag may sinabing merong unconstitutional. And then, i-resolve nila. Hindi naman pinipigilan ng administrasyong ito ang mga boses ng taong bayan at mga grupong nagfa-file ng petition. Sa katunayan nga po ay meron pong nag-file ng petition sa Supreme Court regarding naman po dun sa transfer ng fund from PhilHealth, no? Nakalimutan ko na kung saan ito transfer yan, pero may nag-file po ng petition. So sa mga katuwid, yung demokrasya po ay umiiral. Meron pong nagfa-file ng petition at pinakikinggan. Kaya nga po nagdesisyon ng Supreme Court na maglabas ng TRO patungkol po doon, no? So, yung pinalalabas ng mga ito na may pambababoy at pambabastos, no? Yung po yung natandaan kong mga salita. Sa saligang batas daw at sa mamayang Pilipino, wala pong ganyan mga kababayan. Kung meron man po mga tao o grupo na may nakikita silang kinakailangang batikusin or criticize or kinakailangang ireklamo sa Supreme Court, nagagawa naman yun eh. Hindi naman pinipigilan ng gobyerno. May umiiral na check and balance at demokrasya. Na sa aking pong opinyon, na noong nakaraang administrasyon ay pinigilan na maramdaman or dumaloy yung demokrasya at check and balance sa nakaraang administrasyon. Sa administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Yun na nga lang mga tirada niya sa COA noon, hindi po ba? Ang COA ang nagche-check ng paggastos ng ating mga pinuno sa gobyerno. Pero may mga tirada ang dating Pangulong Duterte sa COA. So mahirap yan, di ba? Yung Kongreso noon, ramdam naman po ng marami na tila naging sunod-sunuran sa dating Pangulong Duterte. So ngayon, at nung nakaraang administrasyon, kung pagkukumparahin natin, para po sa akin, mas nakakahinga tayo ng maluwag sa administrasyon na ito. Sabi pa niya, dahil daw sa ganid sa kapangyarihan at wala daw po sa katinuan ang kasalukuyang administrasyon. Yun po yung pagkakaunawa ko. Unang-una, waray laban. Isang malaking kahangalan yung sinabi mo. Paano mo nasabing ganid sa kapangyarihan? Hindi pa nga tapos yung termino. Ang ganid sa kapangyarihan ay yung tapos ng termino, hindi na umalis sa posisyon, nanatili na doon, gumawa na ng kung ano-anong paraan para manatili sa posisyon. Itong kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., hindi pa nga tapos ang termino paano naging ganid sa kapangyarihan? At yung sinasabi mong wala sa katunuan para sa'yo yung hindi basta-basta nagsasalita sa publiko, hindi pinag-isipan, na hindi kagaya ng iba dyan na mura ng mura na kung ano-anong sasabihin hanggang sa nagiging polisiya na ng mga polis ang mga binitawang salita, kaya maraming buhay ang napahamak at nawala. Para sa'yo, yun ba para sa'yo ang may katinuan at ang administrasyon na ito na hindi basta-basta nagbibitaw ng salita ay wala sa katinuan? Aba, i-check mo yung pananaw mo or pangunawa mo patungkol sa katinuan at sa hindi katinuan, mga kababayan. Hindi naman po natin narinig na magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos na shoot them dead, no? Na patayin, patayan, na kung ano-ano pa na salita na maaaring mag-enable sa authority, sa mga pulis, para gumawa ng mga bagay-bagay na maaaring kapahamak ng mga Pilipino. Hindi naman po nagsasabi ang Pangulong Marcos Jr. na gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Na tubig lang yan. Na papel lamang ang desisyon ng arbitral ruling. Walang mga ganong binibitiwang salita ang Pangulo. Maingat siya. Tapos sasabihin mo wala sa katinuan. Sino ba yung basta-basta na lamang nagbibitaw ng mga salita na hindi pinag-iisipan? Na basta-basta magsasabi na may kinausap na assassin, ganto ganyan. Na 3 to 6 months, tapos ang traffic, tapos ang kriminalidad, na in 3 days, tapos ang smuggling sa custom, pero lumala pa, mga kababayan. Hindi na dadaan sa pagiging mayabang at overconfident na pananalita ang polisiyang gagamitin, or polisiyang ipapatupad para ayusin ang bansa. Hindi ganun. Nakita natin yan sa nakaraang administrasyon. Wala naman pong ganung binibitawang salita ang Pangulo. Tapos sasabihin nito na wala sa katinuan.
at ganid sa kapangyarihan, hindi pa nga tapos ang termino. Ang sa tingin ko, ang totoong ganid ay yung mga natapos ng termino, pero ang daming ginagawang paraan para patalsikin ang bagong nanalong Pangulo para siguro silang maupo. Sa tingin ko, yon ang ganit sa kapangyarihan. Yung walang katigil-tigil na nakikialam sa pamumuno ng bagong presidente para lamang siguro pakita sa mga tao na sila yung magaling at yung bagong Pangulo, kagaya ng sinasabi nila, weak. Sa tingin ko, sila ang ganit sa kapangyarihan dahil sila itong atat na patalsikin ang Pangulo considering natapos na po ang kanilang panunungkulan. Hindi po ba mga kababayan? Tapos babalik rin pa nito ni Waray Laban. Igagaslight pa ang kasalukuyang administrasyon. And lastly, Waray Laban, mga DDS, huwag nyong angkinin ang rally ng ibang grupo. Ako naniniwala ako tong peace rally ng INC. Hindi naman to para sa mga DDS Yung sabi niya, Duterte lang malakas, VP Sara lang malakas. Magrarally ba ang INC para sa mga Duterte? Para kay VP Sara? Hindi. Magrarally sila, according po dun sa napanood ko na paliwanag ng INC, ang rally po nila ay para po sa kapayapaan. Hindi po para sa kung sinong Poncio Pilato. Hindi po para sa kung sinong politiko, mga kababayan. Hindi po sila magrarally para suportahan ang specific na politiko. Ang sabi po nila, for peace, para sa kapayapaan. No? Kaya tila inaangkin nyo no? Huwag ganun. Kung gusto nyo sumama dyan sa rally na yan, huwag nyong palabasin sa publiko or sa mga tao na tila kayo ang may pakana ng rally na yan, na kapag dumami ang pumunta dyan dahil maraming members ng INC, papalabasin nyo na lahat yan ay DDS, no? Huwag ganun. Matatalino kami, matatalino mga tao, alam namin kung palabas nyo lang yan or hindi, no? So, huwag nyo gamitin ang rally ng INC para pagmukain na inyo yan. Baka nga kakarumpot lang kayo dyan, nasasama, tapos gagawa na kayo ng mga content at ipamumuka sa amin na sa inyo ang rally na yan at marami kayo. Naku po, kayo lang ang maniniwala sa ganyang paandar, no? So yun lamang mga kababayan, kailangan ko lang pong sagutin ang mga ginagawa ng mga ito na tila panlilinlang or panliligaw sa mga tao. Again, unang-una, hindi po rally for injustice yon, rally for peace, no? So doon pa lang sablay na at isang malaking kasinungalingan na po ang kanyang ibinabahagi sa atin, So kaya kailangan po nating sagutin. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po i-like niyo ang ating video at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayong muli sa susunod kong video. Sasagutin ko naman po si Harry Roque sa mga kinuda niya patungkol po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.